ito po yung tungkol. Okay, ito na yung mag-analyze tayo mga kaloys. Tungkol ito kay Vic Soto na nag-file ng libel, cyber libel kay Direk Daryl Yap. Dahil dun sa piluklang The Rapists. Okay? The Rapist of Pepsi Paloma. Okay? Kaya nga nagtatanong ako sa inyo, sa tingin nyo makukulong si Direk Daryl Yap? Halimbawa, may probable cause talaga. Okay? Ay, ayun na nga, magkakaroon na ng warrant of arrest. Itong si Direk Daryl Yap. Kasi ang cyber libel may kulong po plus multa. Okay? Hindi kagaya sa Canada or sa US na multa lang, hindi makukulong. So, eto mga kaloy, simulan natin dito sa, wait lang ha. Ito. Okay, dito talaga nagsimula yan. Ayan. So, dito mga kaloy, ito yung trailer ng movie na The Rapist. You have to remember mga kaloy the title. The Rapist of Pepsi Paloma. So, namaya mga kaloy, balikan natin yung title. So, dito mga kaloy, si Charito Soles pala tong si si Gina. Hindi ko namukhaan eh. Parang sabi ko, sobrang obvious naman yung wig. 'Di ba? So, si Charito Soles pala, yung fairy godmother ng Okay Ka Fairy Ko. Okay? Nanonood ba kayo yung mga kaloy? Siguro yung mga kaidaran ko, nanonood yun. Marang high school pa tayo time. Okay, so, sabi dito ni Charito, ipaliwanag mo sa akin. Magsabi ka sa akin. Okay? Tapos, sabi niya, Pepsi, sumagot ka. Ni-rape ka ba ni Vic Soto? As in, ang linaw talaga. Pati ako mga kaloy, so first time ko nakita to, parang naggulat din ako na Vic Soto. Ang alam ko yung TVJ, parang ganun, marami silang nag-gang rape. Pero yun yung story, okay? Pero nawala naman yung kaso eh. So, sabi dito ni Pepsi, oo. So, dapat may prueba dito si Direk Daryl Yap dahil nga dun sa script niya, okay, na talagang sinabi ito ni Pepsi Paloma at yun na nga, tinanong nga ito ni Charito Solis. Yun yung i-prove niya. Kasi nga sinabi niya dun sinama niya sa script eh. Right? So, ito ay pinalagan ni Vic Soto. Hindi lang si Vic Soto, pati na rin si Christopher Min. Okay, anong sabi ni Christopher Min dito, mga kaloys? Sabi niya, ikaw talaga, Direk Daryl Yap, parang parang antigas ng ulo mo. Kasi nga, may nakita kong post si Direk Daryl Yap na parang pinayagan siya ng Viva, okay, na mag-produce or maggawa ng movie, okay, na hindi pinoproduce ng Viva. Ibig sabihin nun, ay parang okay, ang Viva, nirelease si Direk Daryl Yap o gumawa ka ng movie mo, hindi kami ang produce. Ito naman si Christopher Min, mga kaloy. Sinabi niya na the reason na hindi produce ng Viva ang The Rapist of Pepsi Paloma ay dahil nga close po yung boss ng Viva sa mga Soto. Okay? So, dahil nga siguro matigas ang ulo nito talagang si Direk Daryl Yap, pinakawalan ng Viva siya. Kaya nga nag-produce siya ng itong movie na ito. Ang malaking katanungan, mga kaloys, okay? Sino ang producer ng movie na ito? Ibig sabihin nun, kailangan mo kasi ng pera bago ka makakreate ng movie. Siyempre, yung mga sahod, yung mga props, di ba, yung mga initial cost or whatever, kailangan mo ng producer. Okay? Yung magbibigay nga ng pera. Yun yung unang katanungan, sino? Dapat alamin nila yun. Pangalawa, 'di ba? Ano yung objective ng movie? Bakit ngayon na malapit ang election, target ba ng movie na to na siraan ang Soto? Dahil nga ang anak ni Vic 'di ba, re-electionist bilang mayor ng Pasig City. 'Di ba? At nakikita natin na matindi rin talaga ang kalaban niya at sinisiraan. Kaya marami nagtatanong, hindi kaya yung kalaban ni Vico Soto ang nag-produce nito or nag-back up? Right? Yun yung isang katanungan. Isa ding anggulo, mga kaloys, hindi rin kaya si Amy, okay, ang nagpondo dito or ang Duterte Kibuloy tandem?
Kasi mga kaloys, tatakbo si Tito Soto pagka-senator, okay? So, 12 yung slot. So, kung masira nila si Erwin Tulfo, si Tito Soto, 'di ba? Si Amy. So, yung kandidato ng mga DDS may chance na makapasok sa top 12. Nagets yung mga kaloys? Kaya nga, ang daming katanungan ano ba talaga ang purpose mo dito? Even si Christopher Min, na ano ka talaga, bakit di ka nakinig kay Boss Vic? Yung boss ng Viva. 'Di ba? So, ano sa tingin yung mga kaloys? So, sabi ng karamihan na dapat kasuhan ni Vic Soto at heto na nga, dumating na nga. Okay, shoutout pala kay Liz at kay Ninya Barzaga. Thank you for joining us. Sabi ni Liz, wala naman sila mahita ni Vic Soto. Maganda pamamalakad ni Vico Soto. Walang bahid na korupsyon. Yeah, aside from being dilawan si Vico Soto, ay maganda naman yung review sa kanya. Kaya nga lang nagbabangayan yung mga politiko. So, eto na nga mga kaloys, dumating na nga yung point, siguro maraming nagbubulong kay Vic Soto. Or nasaktan si Vic Soto, or, di ba, natatamaan yung kanyang anak din si Vico Soto. At saka si Tito Soto, yung kapatid niya. Yun yung dalawang tumakbo So, eto na nga mga kaloys, pakinggan natin itong si Vic Soto sa kanyang sinabi, sa kanyang pahayag. Okay, kasi in-interview siya. And you have to take note mga kaloys, ito po yung highlight ng ating Okay? 19 counts of cyber libel against filmmaker. 19 ha? Yan. So, yung movie The Rapist of Pepsi Paloma. You have to take note of the title. Bakit? Dahil gagamitin natin yan sa ating analysis para mai-connect natin dito sa katanungan. Sa tingin mo, makukulong si Direk Daryl dahil sa movie niya na Rapist of Pepsi Paloma. Okay, hindi po tayo lawyer. Okay, first year lang po ako ng law. Engineer po ako by profession. Pero, mayroon naman tayong makukuhang source. Okay, kasi nga, first year ako ng law and we have to define terms. And, yun na nga, may isang word talaga na kailangan mayroon para makita natin na guilty yung isang tao sa kanyang ginawa. Okay? Yun yung, parang bottom line. Itanong yun sa mga lawyer, alam nila yan. So, eto na mga kaloys, pakinggan natin. Okay? Marami pong nagtatanong kung ano pong reaksyon ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik, wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. So, irresponsible daw itong si Direk Daryl Yap. Alam niyo mga kalis, di ba, magkakilala kami ni Direk Daryl Yap dahil nga dun sa kakilala niya si Sas, kakilala din ni Maharlika, Direk Daryl Yap. So, part ako ng kanilang circle bilang kritiko ng BBM administration. Pero never po ako naging DDS. Kasi po, hindi ko po binoto si Duterte noong 2016, si Miriam Santiago po. Alam nila yon. Kinuha lang nila ako to be part of their group kasi nga, kritiko ako ng BBM administration. Diba? Yun yung alam yan ng mga followers ko. Okay? And, ito mga kaloys, nung tinanong ko si Direk Daryl Yap sa isang live, sabi ko, Direk Daryl Yap, close ka naman ni Amy. Okay, kailan ipapakita in detail ni Amy yung paano niya ginastos ang MOOE? Kasi senator siya, di ba? So, sabi ni Direk Daryl Yap, magantay ka lang Kaloy Roy at darating din yan mga after 2 weeks ba yun? Or basta sabi niya ganun, ilalabas ni Amy. Sabi ko, wow, that would be a good example, di ba, na si Amy maglabas ng kanyang detalye, paano niya ginastos ang kanyang MOE. So, mapipilitan itong ibang senators na corrupt na maglabas din ng detalye. Pero wala ngang nangyari. Okay? Kasi nga, kung maglabas si Amy, ibig sabihin nun,
Amy versus yung ibang mga senator. Mas, kumbaga, titirahin si Amy ng ibang senator. So, ang ano dun mga kaloys is nilamon nga si Amy ng korap na sistema. Okay? So, ito na mga kaloys. Si Direk Daryl Yap kasi kung i-observe nyo, i-analyze nyo, mahilig talaga siya sa gimmick. Kung ibang YouTuber ay mahilig sa clickbait, ito talaga siya ay mahilig siyang gumawa ng issue. Okay? Nabigyan siya ng break dahil nga dun sa Made in Malacanang. Kasi fresh pa dun ng Uniteam na pagkapanalo, di ba? And isa po ako dun sa nag-inganyo at nang libre pa rin ako ng ticket dun sa Made in Malacanang. Pero after nun, yung part 2 wala na. Okay? Kasi nga nasira na yung Uniteam and wala na nga. Hindi na kumita ng ganun. At wala na nga yung part 3, di ba? Sinabi niya may 3 yun eh. Wala, hanggang 2 lang. Tapos ito na nga, pumasok itong The Rapist of Pepsi Paloma. So, ano sa tingin yung mga kaloys? Makukulong ba itong si Direk Daryl Yap dahil nga dun sa The Rapist of Pepsi Paloma? Yung una ko kasing napansin dito mga kaloys, okay, yung title talaga. Bakit The Rapist? Bakit hindi na lang The Story of Pepsi Paloma or The Case of Pepsi Paloma? Or The Life of Pepsi Paloma. Bakit talaga The Rapist? Tapos, ang ginawa pa niya, ito pa yung hinighlight niya. Okay? Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Sabi ni Pepsi daw, oo, kailangan niya i-prove kung sino yung source niya. Kasi nga, yung friend ni Pepsi, di ba, si Coca, sinabi na ano lang yun, yung rape na ano yun, is parang drama lang nila, 'di ba? Hindi talaga totoo. So it's Direk Daryl Yap's script versus doon sa sa friend talaga ni Pepsi na buhay pa. Okay? Isa na 'yun eh, dapat i-prove niya 'yun. 'Di ba na? Heto yung dahil dito sa ni-research ko, ito po yung script. Okay, dapat kasama diyan si Charito Solis kasi Charito Solis pa lang nagsabi niyan eh. Pero ito talaga mga kaloys. Para ma-convict or malaman talaga na guilty ito si Direk Daryl Yap, okay, sa kanyang ginawa, para masaktan, okay, or may patamaan siya, ito po yung mga kaloys, okay? Ito po, yung phrase na malice to prove guilt, okay? So, dito po yung makikita natin kung ano talaga intention niya, okay? Malice in legal terms really means intentional harm, a deliberate intention to cause harm or injury to another person. Okay? So kung ma-prove talaga sa korte na may malis siya, okay, yung ginawa ni Direk Daryl Yap sa kanyang movie, boom! Diba? Ang mangyari, bingo si Vic Soto. You have to remember 19 counts. Okay? Hanapin natin yung mga kaloy, simayin natin kung ano yung 19. Okay? But for now, ito lang summary. Kailangan talaga ma-prove yung malisyosong ginawa ni Direk Daryl Yap. Isa pa dito yung reckless disregard for life, a conscious disregard of the risk that one's action poses to the safety or well-being of others. Okay, itong dalawa na ito mga kaloys. So, ang prosecutor, okay, titingnan ito mga kaloys. So, kung magkaroon ng probable cause, ayan na. Diba? So, isa pa mga kaloys, yung, di ba yung sa MTRCB, di ba anak ni Tito Soto, yung chairman? Do you think papayagan kaya na maipalabas ito? Kasi nga, para sa akin mga kaloys, ano talaga siya malisyoso from the title itself. The Rapists. Okay? Para sa akin The Rapists. Malisyoso na ang title pa lang. Okay? Hindi niya iniisip na yung kaso ay inurong. Okay? Yun po ang totoo mga kaloys kinasuhan nga, okay, itong si Vic ni Pepsi Paloma pero inurong. Okay? Sinabi ba ng title na ganon? Naging fair ba ang title? Kasi nga inurong Pwede naman The Story or The Case of Pepsi Paloma. Pwedeng ganon. Pero The Rapist? Diba? Ano sa tingin yung mga kaloys? Ayon sa ating live viewers, sa tingin nila, okay, 64% sa kanila, nagsasabi na oo, makukulong talaga niyan. Abangan natin sa susunod na mga araw mga kaloys kung anong pasya ng prosecutor,
Okay? And magkano kaya ang damages dito? Or baka gusto lang talaga ni Vic Soto na makulong itong si Direk Darlip. Dahil sa, yun nga, sa title pa lang malisyoso na talaga ang, para sa akin mga kalisa, malisyoso na talaga yung title. Kasi nga, pwede naman Pepsi Palomas life story or whatever. Okay? Sabi ni Petty, fake news ka. Paano po tayo naging fake news? May source po tayo. Okay? Hindi po ang source natin puting ahas or ayon sa aking kilalang reliable. Hindi po. Okay? It only shows ikaw, PT, ay isang DD shit. This channel is not really for you. Then, dun ka na lang. Okay? Sa mga puting ahas at manatiling magpaloko. You have to take note. Friend ko yung source nyo. Okay? Friend ko yung pinanood nyo na ang source niya ay puting ahas. Kilala ko siya sa likod ng camera. Okay? Bahala kayo kung magpa-auto kayo. I don't care. Okay? Kasi alam kong magising din kayo sa katotohanan one day. Okay? Pero huli na ang lahat. Diba? So, ano sa tingin nyo mga kaloys? This year ba? Okay? Itong mangyayaring ito bago maipalabas or maipalabas. Una-una is, maipalabas ba ang pelikula? Pangalawa, malalaman kaya ng kampo ni Vic Soto kung sino ang producer. Okay, source ng pera sa pag-produce ng movie na yan. Pangatlo, ito yung abangan natin mga kaloys ha, makukulong kaya itong si Direk Daryl Yap. At ang pang-apat, babakapan kaya ni Aimee itong si Direk Daryl Yap. Yun yung mga katanungan mga kaloys. Anyway, maraming salamat ulit sa inyong time mga kaloys. Ako pala si Kaloy Roy ng Bagong Lipunan. Liz, thank you for always being there, and kay Ninya Barzaga and kay Petty na didishit, thank you for joining us. So I'll see you mga kaloys bukas. Ganito po yung magiging topic natin mga kaloys. Hahanap lang talaga ako ng time slot na magiging regular na vlog time natin. Okay? And I hope to see you mga kaloys. And huwag kayong mahiya magsulat. Okay? Sa mga opinion nyo, babasahin po natin yan. Kaya kasi tayo po dito ay hindi po nagbibigay ng news kasi wala naman tayong source na puting ahas. Tayo po dito ay nag-analyze. Okay, nagre-research po tayo. Hindi po tayo kagaya ng mga DD Sheets, mga Loyaliza, or mga Dilawan na mga panatiko. Okay? So, ingat and God bless. God bless everyone. Okay? Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.